Magandang araw mga kabayan. Narito na po tayo sa pangalawang ng orientasyon. Muli ako nagpapasalamat sa pagtanggap nyo ng pagiging miyembro ng kooperatiba. Ngayon, kayo po ay mga tinatawag na kamay-ari. Dahil alam naman natin sa pagpasok natin sa kooperatiba, tayo ay naglalaan ng kapital o saping puhunan. Kaya po tayo ay tinatawag na mga kamay-ari. Sa pamagitan po nito ng ating saping puhunan o kapital, ang ating negosyo sa kooperatiba ay tumatakbo. Ang ating negosyo ay magbigay ng serbisyo dahil tayo po ay isang narinig natin po yan sa PMES o yung unang orientasyon na ibinigay ko sa inyo. Ako po ay si Sir J. Tino na kung saan makakasama ninyo. Ang aking YouTube channel po ay narito. Pwede po kayong magbalikan uli ang inyong narinig sa PMES at MOS. Pag sinasabi po natin PMES, ito po yung unang bahagi ng orientasyon na tinatawag natin na Pre-Membership Education Seminar. Ngayon po ang seminar na ito ay tinatawag na MOS o Members Orientation Seminar. Ibig sabihin po, dito po, ang pag-uusapan na po natin ay ang ating pagiging empleyado ng kooperatiba. Kanina po pinag-usapan natin ang pagiging membro ng kooperatiba. Dahil sinabi ko rin po kanina sa PMES, sa unang bahagi ng orientasyon, na tayo po ay nakarehistro sa labor, sa DOLE, na nagsasabi na tayo ay may karapatan bilang manggagawa. Sumusunod po tayo sa batas. At ang unique po sa atin, tayo rin po bilang mga manggagawa ay may-ari ayon sa CDA, Cooperative Development Authority. Sa pangalawang bahagi po, nakikita niyo po, ito po ang ating mga pag-uusapan. Unang pag-uusapan po natin, ano nga po ba ang dinididak ng kooperatiba sa atin? Ito po yung member deduction. Tatalakayin natin yan. Pangalawa po, mandated government. SSS, Pag-ibig, PhilHealth, magkano ang ating contribution? Ano-ano ang mga benepisyo na ibinibigay sa atin ng gobyerno. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Meron din po tayong payroll. Pag-uusapan po natin dito kung magkano po yung 13-month, magkano po yung overtime, night shift differential na naaayon sa sinasabi ng DOLE sa atin. Timekeeping, gagawa po tayo o magtuturo po ako sa inyo ng tamang pagtatala ng inyong DTR, Daily Time Record, na nagsasabi na kung saan bawat sentimo, bawat barya, bawat araw, bawat oras, bawat linggo at bawat buwan ay pera. Kaya kailangan po masusi at maayos natin ginagawa ang ating timesheet or tinatawag nating DTR. Papaliwanag ko rin po sa inyo dahil alam natin lahat, bukod sa kapital, tayo po ay may savings. So, 15 katapusan, bukod sa 250, meron tayong 50 pesos na savings. Ipapaliwanag ko po yan mamaya. Pwede niyo po yan padagdagan. Okay? Ang sumunod po, ang co-op loan. So tayo po ay pwedeng bilang mga miyembro, ilan po sa mga benepisyo natin ay maari po tayong kumuha ng mga appliances o mga gamit sa bahay o anumang pangangailangan natin na matatagpuan natin sa co-op shop na pwede nating shop now, pay later. Meron din po tayong cash loan o tinatawag nating laboral loan. Tuturuan ko po kayo kung paano po mag-loan. So, napaka-exciting nitong topic na ito o itong orientation na ito na tinatawag nating Members Orientation Seminar o MOS. Simulan na po natin. Sa unang payout po o tinatawag nating sweldo, meron po sa ating kakaltasin. Ang kakaltasin po sa atin ay membership fee. Bakit ako merong membership fee? Sa pagpasok natin sa kooperatiba, natatandaan nyo po yung unang pumasok kayo sa kooperatiba, meron po kayong in-scan na kung saan kailangan nyo pong fill upan. Ibig sabihin po, sa likod noon, kung papilman yung inyong pinirmahan or kayo po ay nag-scan through ating internet. So, pag nag-scan po kayo, nagsasabi po doon na kayo ay pumapayag na maging membro ng kooperatiba. Bahagi po nito ay ang membership fee. Bakit tayo nagme-membro? Kasi meron tayong mga benepisyong tinatanggap sa kooperatiba.
Meron tayong dividendo pagkatapos ng taon. Meron po tayong tatanggapin ng kinita ng ating kapital. Meron din po tayong patronage refund o balik ng kilik. Mientras nagbibigay po tayo ng serbisyo sa kooperatiba bilang mga manggagawa, yan po kasi ang ating negosyo. Dahil samahan tayo ng manggagawa, skilled and professional, ibig sabihin po, tayo po ay nagbibigay ng serbisyo. So, mientras po tayo nagbibigay ng serbisyo, maganda po yung pasok ng ating negosyo. So, importante po ito. So, meron tayong tinatanggap pagkatapos ng taon kasabay po ng dividendo. Pag nakaisang taon po tayo, tuwing birthday po natin, may tatanggapin tayong 500 pesos pag tayo po ay nakaisang taon. So, ibig sabihin po, 500 pesos ang nakalaan sa atin. Pero pag tayo ay regular member na, tayo ay makakatanggap ng 1,000 pesos. Sino yung mga regular member? Kayo po ay associate member ngayon. Ang mga regular member po, ito po yung mga membro na may kapital na 25,000. May karapatan po silang bumoto at iboto bilang isang direktor. Yan po ang kagandahan ng pagiging regular member. Dito po kayo nagiging regular member sa kooperatiba, hindi po sa mga business partner. Pag naka-isang taon po tayo, naka-insured po tayo, ito po yung mga perks dahil sa membership fee, biruin mo 500 pesos lang, may insurance ka na. So, ibig sabihin po, may insurance po tayo pag naka-isang taon tayo. Ang maganda po dito, kasama ang tatlo sa ating mga beneficiary or maaring miyembro ng pamilya, magulang, kung dalaga at binata, mga kapatid po. Pero tandaan po natin, pag ang ating magulang ay 65 years old po, hindi na po natin na-insured na. At kung tayo naman po ay may asawa po kailangan kasal. Okay po? At dalawang anak. Ibig sabihin, naka-insured po ang tatlo sa pamilya ninyo, pang-apat po kayo. Sumunod po, pag naka-isang taon na po tayo, meron na po tayong labora loan. Pero sa Caritas et Tabora, 6 months po pwede na kayong mag-loan. Tatandaan nyo po, 70% ng kapital nyo ang pwede nyong i-loan. So, ibig sabihin, mas maganda ang kapital, mas okay po. Mamaya pag-usapan natin yan, i-explain ko po maigi. Overview po tayo ng membership fee, ang tinatawag nating mga benepisyo sa kooperatiba. Sa halagang 500 pesos lang po yan sa pagiging membro natin. Okay? So, meron din tayong co-op shop loan. Mamaya, explain ko po sa inyo para po mas magamit natin maigi itong mga benepisyo natin sa kooperatiba. Biruin nyo, 500 pesos na membership fee, napaka dami na po na tinanggap natin sa kooperatiba. Next po, Christmas cash gift. Ibig sabihin po, pagdating ng Pasko, bukod sa 13-month pay po natin, meron tayong tatanggapin na Christmas cash gift. 500 pesos po kung kayo po ay naka-isa't kalahating taon. Pag mas lumampas po dito, mahigit pa sa isa't kalahating taon, meron na po kayong 1,000 pesos na Christmas cash gift. At isa sa pinakamaganda ay ang medical po natin pag naka-isang taon tayo, yung tinatawag natin Annual Physical Examination o APE, ibig sabihin po, libre na yan. Pero tatandaan po natin, hindi po kasama ang ACG. ECG, sorry. Yung ECG dito hindi po kasama. Bakit po? Kasi po, yung ECG po ay 35 years old pataas. Ang basic ano po medical natin ay yung 5 basic medical natin, yun po ang binabayaran ng kooperatiba. Yun po yung libre, yung ECG sa inyo. Okay? At pinakahuli po ay ang retirement pay. So, ibig sabihin po, sa kooperatiba, no po, pag tayo po ay nakalimang taong serbisyo sa kooperatiba at umabot tayo ng 60 years old, sinasabi po sa atin ng DOLE na tayo po ay makakatanggap ng retirement pay. So, ibig sabihin po, ito po ay naaayon sa kay DOLES. Pag nakalimang taon, ulitin ko po, pag nakalimang taong serbisyo tayo sa kooperatiba, meron po tayong tatanggapin na retirement pay kung umabot po tayo sa 60 years old na pagsiservisyo sa co-op. Hindi po ito, linawin ko po, baka nalilito kayo, hindi po ito tinatawag na separation pay. Wala po tayong separation pay. So, meron po tayong retirement pay. So, malinaw na malinaw sa 500 pesos membership fee natin, napakarami natin tinanggap na benepisyo. Taon-taon po ito, hindi po isang taon lang. So sa pagiging membro natin, tayo po ay nagbigay ng membership fee na kung saan taon-taon, ito po yung mga benepisyo tinatanggap natin. Sino po magsasabi, maaari sa mga susunod na taon, mas patumami ang mga benepisyo na ito. Pag-usapan naman po natin, yan po yung first payout. Pag-usapan natin ang pangalawang sweldo o pangalawang payout. Sa pangalawang payout po,
Ito po yung tinatawag nating initial capital. Okay po? Sisimulan natin ang capital natin sa 500 pesos pero sa unang pagsisimula po ito. So sa simula, 500 pesos para po umabot tayo ng 5,000 pesos sa loob ng isang taon. So meron po tayong 500 sa pagsisimula ng ating payout. Sa pangalawang sweldo po yan o pangalawang payout po yan. So ibig sabihin po, for 1 year, 5,000, biruin nyo yung 250 nyo, pero sa simula, 500 pesos po, kailangan umabot po tayo ng 5,000 pesos. Yan po yung pagiging matatag na associate member. So, meron kasi tayong tinatawag na subscription agreement. Pinirmahan po natin yan. Kaya nga laging sinasabi sa atin, magbasa muna po tayo bago tayo pumirma. Ibig sabihin po, tayo po ay nangangako na sa loob ng isang taon, babayaran natin or puhulugan natin ng 5,000 pesos. Pero simulan nyo ang initial capital. Pera nyo po ito ha. Hindi po ito sa kooperatiba. Pinagagamit nyo o pinagkakatiwala nyo. Kaya nga pumirma tayo ng kasunduan sa paglalaga ng stocking puhunan. Ito yung pangalawang contract na pinirma natin. Basa po kayo maigi. Alam ko po hindi pa kayo pumipirma ng contract pero basahin nyo maigi ang lahat ng pumipirma. Okay po? So, ibig sabihin po, pag naka 5,000 pesos tayo, tayo na po ay matatag na associate member. Kasi dalawa lang po ang uri ng member sa kooperatiba. Associate member and regular member, nabanggit ko kanina. Pag meron na kayong kapital na 25,000, magiging regular member kayo, may karapatan kayong bumoto at iboto bilang isang board of directors o director ng kooperatiba. Yan ang napakaganda sa kooperatiba kasi taon-taon meron tayong General Assembly para tayo nagre-review. Narinig nyo na po ito sa ating pong PMES. Pero tatandaan natin, ang pera po natin pag pumapasok sa co-op, ang value niya po ay hindi peso. Ito po ay tinatawag na par value share. Ibig sabihin, pag may 100 ka, may isang share ka po sa kooperatiba. So, yung 5,000 natin, 50 share po yan. So, ibig sabihin, pag pumapasok sa kooperatiba ang pera natin, nagiging par value share. So, ibig sabihin, ang lahat ng membro ng kooperatiba, sa darating panahon, tayo po ay maaari mabigyan ng sertipiko o certificate na tayo po ay mayroong share sa kooperatiba. Kaya nga ang tawag par value share. Hindi po siya pera. Hindi siya equivalent ng pera. Yung pera natin, nagiging par value share. 50 par value share po ang 5,000 pesos sa loob ng isang tao. Okay? Pag-usapan naman natin ang pangatlong sweldo. Ang pangatlong sweldo po, ito po, pagkatapos ng 500 pesos membership fee, yung unang sahod o unang payout, pangalawang payout, initial capital 500 pa rin. Pero sa pangatlong sahod o payout, bababa na po siya. So yung share capital natin magiging 250 at sa lingguhan o sa construction na sumasweldo lingguhan, 125 po yan. Conforme po sa inyo yan kung gusto nyo pataasan. No? 250, 125. Paano kung patataasan? Simple lang naman po yan. Kailangan nyo po ng authorization to deduct. Okay? Ito po ay nasa form ninyo sa brown envelope na hawak ninyo, meron authorization to deduct. Pag pinapataasan natin ang ating kapital, pagtapos ng taon, anuman ang kinita ng kooperatiba at paghahatian natin, ang dividendo po natin ay tumataas. Bakit? Mas mataas ang kapital, mas mataas po ang ating makukupra sa dividendo. Pero lahat po tayo, ulitin ko po, lahat po tayo ay pare-pareho ng interest. Pero conforme po sa laki ng ating kapital. At pag malaki po ang kapital, 70% ng gusto natin na i-loan is mas malaki po yung naloloan natin sa kooperatiba. Sumunod po, sasabay na po si savings. So may 250 po kayo, agency katapusan, lingguhan, 125 na kapital. Si savings po, 50 pesos para sa semi-monthly. Ibig sabihin, agency katapusan. Sa lingguhan po, 25 pesos lang po yan. So nasa sa inyo po yan kung gusto nyo padagdagan. Sa savings naman, napakaganda. Ganito naman po sa savings. Sa savings, napakasimple. Pwede po nating palakihan din po. ATD lang, authorization to deduct, may form po dyan katulad na nabanggit nyo. Ang kagandahan dito, para ka pong may isa pang pitaka na tinatabi. Okay? So, ibig sabihin, pagdating ng emergency o may mga plano ka, umuwi sa probinsya,
paayos ang bahay, bumili ng gadget, bumili ng appliances. Anytime po na kinakailangan mo to in terms of emergency or pinag-ipunan mo, pwede mo pong withdrawin. Pero tatandaan natin po, nagtatabi tayo ng maintaining balance na 500 pesos. Anything na sobra sa 500 pesos ay pwede nating withdrawin. Okay? Ganun lang po kasimple. Pero ang pinakamaganda, kung hindi po natin ginagalaw sa loob ng 1 taon, 3 taon, 5 taon, tumutubo po siya. Hindi po natutulog ang pera nyo sa kooperatiba. Ganyan kaganda ang pagpasok natin sa kooperatiba. Ito pong savings na to. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo palakihan ng share capital o savings, kailangan po lang natin ng authorization. Okay? Pag-isuapan naman po natin ngayon ang tinatawag nating cut-off period. So ano ito? Araw ng pinasok, yan po yung period covered. Payroll date, araw ng sweldo. Araw ng pinasok, araw ng sweldo, wala pong pondo dito. Pero may proseso po. No? Tandaan natin, ulitin ko, wala pong pondo pero may proseso. Paano po yun? Kunwari po, 16 to 30, may 5 days na process po yan. Okay, ganun lang po simple. Okay, 15-30 sa 5 po yan. 1 to 15 sa 20. Kung ang process naman po ay 1 to 15, 16 to 30, meron naman 10 days process. Conforme po yan kay business partner para hindi kayo malito pag pipirma na kayo ng contract, itanong nyo po, ano po ba yung cut-off period, yung payroll date, o ano po yung araw ng sweldo, at 5 po ba, 10 po ba. Sa construction naman, 7 days po yung process natin. So, ibig sabihin, yung pinasok nyo ng 7 days, next week nyo po makukuha. Tuwing Biyernes po. Ang cut-off po, Wednesday, Tuesday ng susunod na linggo. Wednesday ng linggong ito, sa susunod na Tuesday, yun po yung bilang ng cut-off at sisweldohin po sa Biyernes. 7 days po yung process niya. Okay? So, kung may tanong kayo mamaya po pag nakausap ninyo po yung mga nangangalaga itong orientasyon or nangangalaga ng proseso, pwede po kayong magtanong. Moving forward po, pag-usapan po natin ang ating payslip. Pero i-remind ko po sa inyo, ang kooperatiba po Caritas et Labora, sa unang buwan, bibigyan po kayo ng hard copy or maaring isend sa inyo through messenger picture ng inyong mga HR supervisor or HR specialist. Okay po? So, ibig sabihin po, bibigyan muna kayo ng hard copy. Pero sa susunod na buwan, meron na pong link na ibibigay sa atin para tayo po ay makapasok sa portal. Ano ibig sabihin po? Ibig sabihin po, bago pa lang po tayo sumweldo, nakikita na natin kung magkano ang ating kinita. So para po mas madali natin ma-adjust at para po madali ninyo makita. At mas magaang po sa atin na naghihintay tayo, mas nauuna po sa atin ang payslip or maaring nandiyan na po yung payslip natin pagdating po ng ating payout. Pag-usapan natin po ang ating payslip. Meron po tayong tinatawag na period covered, araw ng pinasok, payroll date, araw ng sweldo. Nandiyan po ang pangalan ninyo, location, saan po kayong assign na business partner, position, kung ano po yung in-applyan nyo o ano po yung kakayahan ninyo, account number, actual account number po ninyo sa ATM. Pansinin po natin ang unang-unang side, gross pay, description, days and hours amount. Basic pay, pag sinabi po natin na basic pay, 8 oras na pasok natin sa isang araw. So ibig sabihin po, anumang sumobra sa 8 oras, bumababa po siya. Katulad na napansin nyo, regular overtime. Rest day. Rest day, pumasok. Rest day, OT. Special non-working holiday. Legal holiday. Allowance. Less late and absences, syempre. So, ibig sabihin, ulitin ko, basic pay, 8 oras na pasok. So, ibig sabihin, kung legal holiday, double pay, wala kayong makikitang 1,290. Kung 645 kayo, ang makikita nyo po, pumasok kayo, basic pay 645, bababa po yung isang 645. Okay? Ganun po Kunwari po naman, special non-working holiday, 130%. Pumasok kayo 645, bababa yung 193. Total of 823. Ibig sabihin po, wala kayong makikita na 800. Ang makikita nyo, 193. Ganon din sa overtime. Pansinin nyo po yung overtime. Okay? Regular overtime dito sa aking payslip,
12 hours. Ganun po yun. Okay? So simple lang po. Mandated deduction, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Mamaya natin pag-usapan. Ito po ay overview. Punta po tayo sa kabilang side. Dito po tayo sa kinakaltas ng COO para mas malinaw sa atin. Share capital, 250 pinadagdagan 500. Savings, 50 pesos ginawang 1,000. Kung merong loan, nandyan po yan. So simple lang po yan kung titignan ninyo. So madali po siyang intindihin. Nasa sa inyo po yan, katulad ng ginawa nitong member natin, magaling siya mag-ipon. Pero marami din siyang nilo-loan. So marunong siyang financial literacy, marunong siya ng financial literacy kasi alam niyang laruin yung pera niya at ingatan at mag-save din, syempre. Okay? Sumunod po. Pag-usapan naman natin ang mandated government. Ito na po yung ating SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Pag-usapan natin yung contribution, yung loan, maternity leave, paternity leave. Isasama ko na po yung paternity leave. Mamaya explain ko po sa inyo. Saka sickness leave. Okay, simulan na po natin. Simulan po natin sa SSS. Lagi natin tatandaan para mas maging malinaw sa atin na si employer, sure ba tayo na tama yung kinakaltas sa atin pagdating sa SSS. Lagi po tayong magbabase sa SSS contribution para sa employee, employer. Pansin niyo po sa gawing kanan ninyo, okay? January 2025. Huwag po tayong titingin sa ibang year kasi po 2025 po kayong ngayon. Okay? So, kung 645 po ang kita ninyo, pumapasok kayo ng 26 days, Lunes hanggang Sabado, kayo po ay kumikita ng 16,823. Titignan po natin sa bracket, sa bandang baba. Tignan nyo po. So, sa bandang baba po, makikita natin, meron po tayong 850 na dapat pong ihulog monthly. Pero, masyadong malaki po yan. Hatiin po natin sa dalawa. So, dalawang cut-off po, 15 katapusan. Okay, ganun po. Pero, sabi nga ng SSS, pakibasa po sa baba, estimated number of OT and holiday pay. Gross po, kung ano yung kinita nyo. Ibig sabihin, kung kayo po ay maraming overtime, marami kayong night shift differential, holiday pay, regular holiday, lumalampas po kayo sa minimum wage na 16,823, pasok niyan ay 26 days, Lunes hanggang Sabado. So, ibig sabihin, tataas po kayo niyan. Paaring tumaas po kayo sa 18,000 to 19,000. Magbabago po yung ating monthly contribution. Doon lang po sa buwan na kung saan nabago po o tumaas po ang inyong basic pay. Ibig sabihin na bago yung sweldo nyo. So, ibig sabihin po niyan, tataas po siya na maaring 50 pesos to 150 po. Ganun po yung takbo niya. Kung medyo mataas-taas naman yung inyong sweldo, kunwari po 750, ganito po. Okay? Titignan pa rin natin yung bracket. So, 26 days na pasok, Lunes hanggang Sabado, 19,500 po yan. So, ibig sabihin, 975 doon sa bracket sa bandang baba po. So, hatiin pa rin natin sa dalawa. Katulad din ng sinabi ko, ganun pa rin po, estimated po yan. Mentras po tumataas yung ating kinikita, yung contribution natin, yung iniipon nating pension, nadadagdagan po yan. Para sa atin po yan, pension naman po natin yan. Napakaganda niyan. May ipon natin ng mas maayos. Para pag tayo ay nag-retire, maganda yung ating pension. Okay? Ganun lang naman po kasimple. O paano naman po kung tayo po ay gusto nating mag-loan? Sabi ng SSS, unang-una sa lahat, kailangan po kung maglo-loan tayo, dapat meron tayong 36 months contribution. Paano natin malalaman? Sa inyo pong harapan, mapapansin nyo, kung meron po kayong apps ng SSS, kailangan po may apps tayo para makita natin. Wala po kasing face-to-face. At napaka-easy access kung may apps kayo. Pero lagi nyo tatandaan, dapat naka-register po yung cellphone number at email. Kung hindi po naka-registered, pwede na po tayo pumunta sa mga SSS branch. Lunes hanggang Biyernes lang naman po yun. Walang problema po doon. Okay? Tinanggal na po yung number coding. Since 2024, binago na po yan. Late 2024. So, pwede na tayo pumunta sa SSS. Verification of membership. Date natin ng cellphone number at email address. Pero sabi ng SSS,
Pag tayo po daw ay nasa bagong employer, kailangan po maghihintay tayo ng 6 months latest contribution para makapag-loan. Paano po pag may loan na? Okay? So pag may loan po tayo, ang lagi natin tatandaan, kung pakakaltas natin sa Caritas at Labora, magpipila po kayo ng ATD, Authorization to Deduct. Okay? Kailangan po yan. Pero kaakibat niyan, attachment po niyan, ay kailangan po natin ng Statement of Account o SOA. Makikita nyo po yan sa mga apps ninyo, yung SOA natin. Diyan nyo lang po makikita yan. So ibig sabihin, i-screenshot nyo, attachment po yan. Ayan, ganyan lang simple po yung ating uh, attachment. Pangatlo, ano yung gagawin natin? Kailangan po natin ng letter of intent. Letter of intent na nagsasabi, ako si JP nyo, ay kusang loob na nagpapakaltas ng aking buwanang hulog sa aking SSS loan. Sama ko na yung pag-ibig kasi pareho lang. Or pag-ibig loan. Basta po, pag may gusto ko yung pakaltas na hindi nyo ni-loan sa Caritas at Labora, gagawa po kayo letter of intent. Kaakibat nito o kasama nito, lahat po ng penalty na ipapatong o ipapataw ng SS at pag-ibig ay hindi po sasagutin ni Caritas at Labora. Hindi nyo po dito ni-loan yan. Pinapakaltas nyo na po kasi bago po tayo employer. Okay, ganun lang po. ATD, Authorization to Deduct, SOA, Statement of Account, Letter of Intent. Kung kayo po ay magpapakaltas ng inyong previous loan sa inyong mga employer. Gusto nyo po. Okay po? Next po. Sa mga kababaihan naman po, binibigyan kayo ng SSS ng maternity leave. Meron po kayong 105 days leave, normal, cesarean. Okay? Pareho lang po, 105 days. Kung nakuna naman tayo o tinatawag nating miscarriage, meron kayong 60 days leave. Okay? At sa mga single parent dyan, may 120 days leave po kayo. Pag nalaman ng member na babae na siya ay nagdadalang tao, kailangan po with proper documentation, certified true copy, authenticated. Wala pong photocopy tayong pinapasa. Lahat po ng dokumento ay original. Okay? Nagpa-file po tayo ng MAT-1. Ibig sabihin, dinideclare natin na tayo ay nagdadalang tao. Tutulungan naman po tayo ng ating MSU o yung ating benefits na tinatawag. Huwag kayong mag-alala kasi ang inyong HR specialist ang gagabay sa inyo. Hindi nyo po kailangan mag-isa. Tutulungan po kayo dahil ang employer po, yan po ang role niya. Pero kung ang babae po ay due date niya na, kunyari po, 15th of the month, manganganak na siya. Pero naisip niya, agis pa lang o 10th of the month, balak niya nang mag-leave. Magdedeg kasi malapit na siya manganak o due date niya na. So kailangan po mag-file naman siya ng MAT-2. MAT-2, maternity leave 2. So ibig sabihin, magpa-file siya ng leave form, documentation. Pero pag nanganak na si Mrs. o ang babae, na po, ipapasa naman po niya ang birth certificate ng kanyang anak. Meron pong 1-month process ang SSS. Tandaan natin, hindi tayo taga-SSS. May sarili pong polisiya, may sariling process ang SSS. Tayo po ay nakikipag-ugnayan kay SSS. So, klaro po ito. Okay? Pasok naman po tayo sa paternity. Ito po, wala po ito sa SSS. Pinasok ko lang po dito kasi po, para related siya. Ang mga tatay naman po ay binibigyan ng 7 days leave with pay. So, ibig sabihin, wala po siya makukuhang task. Leave with pay po yan. Ang dapat na unang gawin ay marriage certificate. Natin ito magagamit kung wala tayong marriage certificate. Para po ito sa mga legal na mag-asawa. Para mapakinabangan natin ang maternity leave. Susunod po, pag nanganak na ang kanyang asawa o si Mrs., sasabay naman po natin sa birth certificate. Tandaan niyo po, wala kayong makukuhang cash. Ito po ay leave with pay. Pero lagi natin tatandaan, agahan natin. Okay, para po maplano natin o maplano ng ating kooperatiba kung paano po yung sistema ng inyong paglilib kasi baka kailangan ng deliver. Okay po? Paternity leave po ito. Wala po ito sa SSS. Ito po ay obligasyon ng lahat ng employer. Pasok po tayo sa sickness leave. Ang sickness leave po ay kaiba po doon sa talaga pong na-hospital tayo. Ito pong sickness leave is non-confinement. Pag na-hospital po tayo, na-operahan, o ano man nangyari sa atin, talaga po kailangan tayo
stay sa hospital na mahabang araw, automatic naman po yan, may proseso po tayo dyan. At may proseso din si SS yan. Okay? Pero ang pag-uusapan natin ay sick leave. Ibig sabihin, non-confinement po itong pag-uusapan natin. Ibig sabihin, hindi kayo na hospital. Okay? Kunwari po, nagka-tigdas, nagka-sore eyes, nagka-bulutong, o whatever po nangyari sa inyo. Ang unang-una pong tip, huwag na pong pagtagalin ng 5 days. Kung pumasok kayo, dapat nasabi niyo na po na kayo po ay magpa-file ng SSS. Wala naman pong problema yan. Tutulungan po kayo ng ating mga HR specialist. Ililink po kayo sa MSU. Lagi po tayong nakasandal sa ating mga HR specialist kasi sila po yung gabay natin patungo sa opisina. Sila po yung HR na kung saan malaking tulong ang magagawa sa atin. Okay? So, huwag natin pagtalgalin ng 5 days. Kailangan certified true copy, authenticated, may pirma ng doktor o clinic o whatever kayo nagpa-check up. Kaya rin nag-isolate kayo. Kailangan po, huwag natin pagtagalin ng 5 days. Tandaan natin, proseso ito ni SS, hindi po tayo taga-SS. Siya pa rin po ang magdedeklara kung i-approve niya yan. Okay, eto po. Sumunod, huwag po tayong bibilang dahil kunwari po, 5 days hindi tayo nakapasok, bibilang kayo ng 645. Hindi po yan ganyan. Okay? Pag 5 days kayo, conforme po sa contribution ninyo, si SSS ang magtatakda pa rin. Tapos kailangan nyo po ng disbursement. Ano po yun? Matatagpuan po yun sa mga apps natin. Kaya importante po yung may apps. Kasi ang inyong disbursement o matatanggap na sick leave, kung ano man yung na-approve ni SS, ay diretso po sa ATM ninyo. Kailangan po mag-file po kayo ng disbursement. Okay? Gamit ang inyong mga apps. Okay? Lagi po natin tatata. Ang panghuli. Kung wala pa po kayong 1 taon, hindi po tayo makaka-claim ng sickness ayon kay SSS. So, hindi ma-approvehan. Kailangan po maka-1 taon tayo sa employer. Sa employer po ito ha. Ulitin ko. Kung wala pa tayong 1 taon sa employer, sabi ni SSS, hindi tayo pwede mag-file ng sickness leave. Okay? Klaro po yan. Malinaw po yan. Pwede nyo pong balikan, katulad na sinabi ko sa inyo, pasok lang po kayo sa YouTube channel po, JT nyo, Safety Officer, click and like nyo po. At pwede din po kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Okay? Pag-usapan naman po natin ang pag-ibig. Sa pag-ibig po, 200 pesos po, 1 kaltas lang po yan. Okay? Pero sa construction, 2 kaltas po yan. Okay? So, paano po mag-loan sa pag-ibig? Okay? Ang pag-loan po sa pag-ibig ay simple lang po. Okay? Pag mag-loan po tayo sa pag-ibig, portal po tayo, wala po ngayong face-to-face na loan. So, ibig sabihin, lahat po ng ating loan ay through online. Okay? Next po. Sabi nga ng pag-ibig, 24 months. Kung kay SSS, 36 months contribution, 12 months contribution. Pero may sinasabi si SS, si pag-ibig ngayon, hindi ko po alam kung naglabas na ng memo, babaguhin niya yung pwede tayo mag-loan ng 12 months o 1 taon. Pero dapat po, kung bago ang employer, katulad din ng SSS, 6 months latest contribution. Tandaan din doon natin, wala pong face-to-face na loan. Okay? Lahat po yan online. Madali lang naman po yan. Basta katulad din ng SS, nakaregistered ang inyong cellphone number, nakaregistered ang inyong email. Punta po tayo sa PhilHealth. Sa PhilHealth po, wala po tayong iniipon dito. Ano po yung nangyayari? Yan po ay medical insurance, kaya wala po tayong iniipon. So every year, tayo po ay nagko-contribute sa PhilHealth. Okay? Paano po yung contribution? Basic po natin, times 5%, kung 645, 420, kung 750, 489. 2 kaltas po yan. Sa construction, lagi lang ang tinitignan ni PhilHealth, latest contribution. Uulitin ko po, wala tayong okay, latest contribution lang ang tinitignan po ni PhilHealth. Okay? Pag-usapan na natin ang payroll. Okay? Ano po ito? 13-month pay. Sige, pag-usapan natin ng 13-month pay. Ang 13-month pay po natin ay prorated active. Less absences, less late. Ibig po sabihin, may cut-off ito. Nagsisimula po ito
sa katapusan ng taon, December po. Tapos po, sa susunod na taon, November naman po siya. Okay? The following year. So, katapusan ng taon, tapos sa susunod na taon, November. Kunwari po, December 2024, matatapos po siya ng November 2025. So, kung marami po kayong absent, marami kayong late, less po siya. Paano po siya? Okay? Ito lang po yung computation niya. Kung mas mataas kayo, papalitan ng 645. Okay? So, may matatanggap kayo na 16,823 kung nakompleto ninyo, walang absent, walang late. Yan po yung ibig sabihin niyan. 645 po yan. Okay po? Sa kooperatiba po, ang maganda po, hindi na natin pinapaabot ng December 25. Mas maaga po yung ating 13-month. Pero by schedule po yan. At ang pinakamaganda sa kooperatiba, meron po itong sariling payslip. Pwede po kayo manghingi ng payslip ng inyong 13-month pay. Yan po ang pinakamaganda sa COO. Next po, SIL o Service Incentive Leave. Ano po ito? 5 days leave na binibigay sa atin ng gobyerno. So sa 5 days leave natin, pag tayo po ay naka-isang taon sa kooperatiba or sa employer ninyo, kahit po yan, sa employer po, maka-isang taon ka, bibigyan ka po ng SIL. Pero sa kooperatiba, no work, no pay po tayo. Bakit po? Yung SIL, yung 5 days niyo, pag naka-isang taon kayo, kino-convert natin sa cash. Okay? Kino-convert po natin yan sa cash. So, ibig sabihin, kung kayo po ay mag-iisang taon, sa susunod na taon, okay, naka-isang taon kayo, sa susunod na buwan po, matatanggap nyo sa 18th of the month. Sample po ito. January. Sa February po ninyo matatanggap, pero 18 of the month, January 18. Kahit nagsimula ka po ng January 1 o January 31, 18 of the month po ang service incentive leave. Okay? So pag nag-leave po tayo, no work, no pay, kasi ginawa pong cash ni Caritas. Pasok po tayo sa overtime. Sa overtime po natin, 645, okay po, 1.25 ng dole. So, ibig sabihin, kada oras, 100 pesos po. Pero wag po tayo magpapile ng 30 minutes, ha? 1 hour, 30 minutes, pwede po yun. Pag 30 minutes po, hindi natin yung pinapile po. So, ibig sabihin po, pag sumobra kayo sa 8 oras, bababa. Ayan, basic pay, yung pinag-usapan natin kanina sa payslip. Basic pay, bababa itong 100. Okay? Night shift differential po. Sa lahat ng mga panggabi o pumapasok ng panggabi, okay? Alas 10 po nagsisimula ang night shift differential. Okay? Alas 10 ng gabi, pumapalo ang night shift differential na nakakahalaga 8 pesos per hour. Kung 6:45 kayo, madadagdagan po siya ng 8 pesos kada oras pag nagsimula na ang alas 10 ng gabi. Pasok po tayo sa rest day natin, pumasok kayo. Okay? Special non-working holiday, pareho lang po yung sinasabi ni Dole na percentage, 130%. Okay. Basic pay, pumasok ka, 645, madadagdagan ng 193. So wala kang makikitang 838. Bakit? Ang makikita mo 193 kasi pumasok ka, basic pay 645. 193, bababa po yan. Ganon din po sa legal holiday o tawag natin double pay. 200% po siya, 645 po. Pumasok po tayo, so meron tayong 645, bababa po yung isang 645, total po ng 1,290. Pero lagi nating tatandaan, sabi ni Dole, bago mag-holiday, dapat po nakapasok tayo. Kunwari po, Biyernes Santo, dapat po Huwebes Santo nakapasok tayo. Yung mga nag-iisip dyan before and after, tinanggal na po yung before and after, simula na naging 610 ang sweldo natin. Wala na pong before and after. Ang sinasabi na lang ni Dole, bago mag-holiday, before holiday nakapasok tayo. Dapat po, kung Biyernes Santo yung holiday, Huwebes Santo nakapasok tayo. Paano naman po kung Lunes yung holiday? Okay, legal holiday, double pay, Lunes. Pero rest day mo ng Linggo, pumasok ka ng
Lunes, double pay ba ako? Kasi hindi ako pumasok ng linggo. Maari ka pong ma-double pay kung pumasok ka ng bago mag-rest day mo. Ito po yung Sabado. Bago mag-rest day mo, pumasok ka po. Pero kailangan natin, mado-double pay ka po nun. Kailangan po natin ng declaration. Ito na po yung timekeeping natin. Ituturo ko sa inyo. Declaration. Ano yung declaration na sinasabi? Okay? So declaration, ganito po yan. Kailangan po nakatala yung day off natin. Katulad po, pansinin niyo to, Saturday and Sunday. Okay? Tapos kompleto po lahat. Declaration din po. Tignan nyo po sa mga linya, nakalagay day off, day off. Kailangan po alam na rest day ninyo o day off ninyo yung araw na yon. Huwag natin kakalimutan ang full name. Huwag po tayong mag-shortcut. Okay? Designation, business partner, Cardinal Santos, department, month off. Ilalagay natin yung cut off. Okay? Tapos, ang date natin, kung 1 to 15, huwag tayong lalakta, 1 to 15 talaga. Yung day ilalagay natin, mahalaga yung official time. Huwag nating bablangkuhin ito. Bakit po? Kasi dito tayo nagbabase kung ano po yung tamang oras ng pasok ninyo. Maari kasi minsan, mabago yung oras ng pasok ninyo. Importante po yan. Pipirmahan ninyo sa baba, member signature, sa kabila naman po si business partner. Sabay-sabay naman po kayo nagpapasa. Declaration ha, day off ilalagay. Lagi natin tatandaan. Isa pang tip. Kung magpapasa po kayo ng timesheet o overtime, pakipicturean po. Para sure tayo na meron kayong katibayan na pinangahawakan, na hindi mo nakalimutan at tama yung paglilista mo sa mga tanong mo sa adjustment. Okay? Tingnan po natin kung paano pagtatala. Kunyari po, ito po, November 1, na 2023 pa po ito. Wednesday, 9 to 6 yung pasok. Okay? So, mag-in ka ng morning AM. Mag-out ka ng 6 PM. So, 8 hours kang pumasok. Kasi maaring 30 minutes kang late, 7:30 lang yung pasok. 7 hours and 30 minutes ka lang pumasok. So, kompleto. Work hours, 8 hours. Tingnan naman po natin ang overtime. Dito po sa medyo bandang baba. 9 to 6 pumasok, AM nag-in, nag-out ng 6, 8 oras ang pasok, pero nagtuloy ng extended work hour ng 7 to 10. Meron siyang 3 hours. Simple lang, di ba? Huwag kayong mag-alala, hindi po kayo malilito dito kasi pag gumawa naman po kayo nito, sabay-sabay po kayo. Tutulungan din kayo ng may mga team leaders po kayo. Pwede naman po kayo magtanong. Importante po yung nagtatanong tayo. Okay? So, next po. Kung bibilangin natin ang araw ng pinasok mo, tignan natin sa work hours. Okay? Bilangin natin, sa baba nakalagay total number of days sa 15 days sa isang cut-off, 11 days. Kompleto ba yung oras o wala bang late? 88 sa 11 days. May overtime ba sa baba? Total extended hour, 7. Di ba po? Okay, pasok po tayo. Paano naman kung panggabi tayo? Pasok tayo dito sa gabi. Okay, tingnan po natin ito. Kung panggabi naman po tayo, the same lang po full name, lagay natin designation, business partner, department, month, cut off, okay, rest day. Okay? Ganun pa rin, 1 to 15, huwag lalaktaw. Days lalagay natin. Huwag kakalimutan ng official time. Okay, ngayon ang pasok mo, 6 ng gabi, alas 3 ng madaling araw. Pansinin niyo po sa unang linya, pumasok ng 6 pero nag-in sa noon. Huwag kayo mag-in sa PM. Okay? Tapos, mag-out sa AM kasi madaling araw na po yun. Sa pangalawang line na po tayo, pangalawang araw kasi madaling araw na po, iba na po yung date. Kaya 6 to 3, bababa yung 3, diretso tayo 8 oras. Simple lang po, di ba? Okay, lagay pa rin ng rest day o day off. Paano pag nag-OT ako o nag-overtime? Ganun pa rin po. Tingnan natin itong may OT. Yan. 6, nag-in sa noon. Nag-out sa baba, 3. Dumiretso, 8 hours ang pasok, pero nagtuloy ng extended hours, 4 to 6. May 3 hours. Okay?
Ganun pa rin, kwentahin natin, 11 hours ang pasok, ilang oras, 88 hours, may OT na 7. Ito yung susunod. Pasok po tayo sa susunod na form. Sa susunod na form, lahat ng nakalagay sa extended work hour, ililipat lang po natin. Wala tayong babaguhin. Ililipat lang po natin yung extended work hour. Ganun po. Gagamit tayo ng isang form. Ito. Ang tawag dito po ay overtime authorization form. Nilipat lang po ninyo yung extended hour dito sa overtime. Bakit po? Para siguradong mababayaran ng overtime. Lagay pa rin natin ang complete name. Okay? Payroll period, business partner, saan kayo naka-assign. Ang maganda po dito, tignan nyo sa bandang baba, nandiyan yung sinasabi ng DOLE, kung magkano po yung binabayad na percentage sa ating overtime. Kaya hindi kayo mawawala. Dito pa lang po, alam nyo na kung magkano ang kinita ninyo or ang overtime ninyo. Hindi po kayo mawawala. Pero remind ko kayo, picturean lahat bago ipasa. Okay? Picturean bago ipasa para po may katibayan. Okay? Huwag pong kakalimutan yung reminder na yan. Okay? Pasok po tayo sa official business form. Ito po usually ginagamit po ito ng mga driver. Bakit po? Kasi minsan nag-extend sila dire-diretso. Kunyari, pumunta po sila sa malayong lugar. Inaabot na sila ng pangalawang araw, pangatlong araw, sila business partner. Dahil wala po doong biometrics o logbook, ito po yung ginagamit. Okay? So ito po yung ginagamit natin. Okay? Simple lang po yan. Ito po yung ginagamit natin kung tayo po ay para pong time in, time out natin kasi wala tayong log sheet, wala tayong biometric. So simple lang po ito. Okay? Yung pangalan, yung date filed, business partner, time in, time out, tapos mayroong mga itinerary dyan. Ganyan lang po. Simple. Okay? Next po, pasok po tayo sa leave form. Tatandaan natin, lahat ng leave natin dapat po ay official. Okay, official ang leave form. Bakit po? Baka po tayong maawol. Lahat po ng leave natin, kung planado na natin yan, ipasa na natin ng maaga. Huwag na natin pagtagalin. Bakit po? Kasi po, baka kailangan ng reliever. Huwag nyo nang paabuti ng 3 araw, 2 araw, kahit alam na natin planado na yan, may schedule na yan, mag-file na tayo na maaga, baka po kailangan na ninyo ng reliever. At yung responsibilidad ninyo ay may papalit po sa inyo. Yan ang importante. Simple lang po gumawa nito. Pangalan, address, kailan po yung leave natin. Okay? Tagalogin nyo yung reason. Uuwi ng probinsya dahil graduation ng anak. Pirmahan nyo kung kailan kayo nag-file ng date ng leave ninyo. I-check nyo na kung anong type leave ninyo. Papirnahan nyo kay business partner, kay HR specialist o HR supervisor sa Caritas at Tabora. Picturean nyo, isend nyo, sabihin nyo, pinayagan kayo para kayong attachment. Okay? Pero tatandaan nyo, pag nag-leave kayo, pagkatapos ng leave ninyo, kumuha kayo ng back to work. Hindi po kayo didiretso kasi may leave kayo. Back to work tayo para official pa rin yung pagdating ninyo. Lagi nyo yan tatandaan. Okay? Huwag nyo nang kakalimutan po yan. Pag mga isang araw lang po, gabi pa lang magsabi na kayo kung a-absent kayo. Kunyari, masama pakiramdam nyo. Masama, nabasa kayo ng ulan. May lakad, may biglaan kayong lakad ng pamilya, dadalhin mo sa ospital or papacheck up mo yung anak. Sabihin mo na po ng maaga, wag ng kinabukasan. Wag na pong 8:00 ng umaga, no? Wala na pong mahanap na reliever sa para alam po ng HR supervisor niyo sa Caritas at Tabora. Talaga naman pong a-absent kayo, wala na po tayong magagawa dyan. Pero dapat, meron po tayong abiso. Huwag po tayong bigla-bigla kasi baka yan po ang maging dahilan ng ating tinatawag na NTE, Notice to Explain. Iwasan po natin. Okay po? Sige po. Next po. Savings, katulad ng sinabi ko, pag meron po kayong savings, pwede kayong magtabi anytime para po sa mga pangangailangan ninyo. 50 pesos po yan, pwede po ninyong padagdagan. Ganun lang naman kasimple. Nasa sa inyo po yan. Pero katulad din ng sinabi ko, kung hindi nyo naman ginagalaw, tumutubo po siya ng 3%. Pero kung gusto mong withdrawin, ito yung ituturo ko.
May maintaining balance na 500. Anything na sobra sa maintaining balance na 500, pwede nating ma-withdraw. Paano po yun? Kung gagamit po kayo ng form, may form po dyan sa mga envelope ninyo, every Wednesday lang po yan. Mag-file kayo ng Wednesday, Tuesday, Miyerkules ng hapon na sa inyo na. Pero kung gagamit kayo ng QR code, so pwede nyo nang scan ngayon. Pag gagamit kayo ng QR code, Miyerkules at Biyernes, 2 beses sa isang linggo. Magpa-file kayo ng Lunes, Martes, Miyerkules makukuha ninyo. Miyerkules, Huwebes, Biyernes makukuha ninyo kung gagamit kayo ng QR code natin. Pero pag itong ginamit nyo, yung form, isang beses lang po yan. Wednesday lang po yan. Dumarating po siya sa hapon na 5 o'clock. Okay? Sumunod po, Co-op Shop Loan. Ito po yung Shop Now, Pay Later. Paano po yan? Okay? Ito po. Pag 3 months ninyo, pwede po kayong kumuha ng bigas. Isang sakong bigas. 3 months lang po yan. Pag 6 months kayo, mga apparel lang pwede natin kunin. Pag naka 1 year, ayan na po si cellphone, pwede na. Meron tayong Vivo, meron tayong Oppo, meron tayong Redmi, meron tayong Android TV, pwede kayo kumuha ng washing machine, or mga Orocan, kahit ano na po pag naka 1 year kayo. Pero lagi natin tatandaan, pasok po tayo sa Caritas et Labora, Co-op Shop, para mas madali nating malaman ang mga presyo or yung mga terms ng pagkukulog. Wala po itong down payment. Kaya nga tinatawag na Shop Now, no? Shop Now, Pay Later. Yan po yung ano ng cooperative. Pero tatandaan ninyo, pag kayo po ay tumatangkilik ng ating co-op shop, may patronage refund din po ito. May bumabalik po sa inyo pag kayo po ay nangungutan. Yan po kagandahan sa co-op. Pasok naman po tayo sa Labora Cash Loan. Cash loan naman po tayo. Ano po yung qualification? 70% ng inyong shopping puhunan o kapital o share capital na tinatawag natin ang pwede ninyong i-loan. Hindi nyo po nilo-loan ang kapital ha. Ang nilo-loan po ninyo ay hindi po kapital. Ang 70% po ay ang privilege natin na pwedeng utangin o i-loan. Hindi ba dapat po bababa sa 6 months ang pagiging miyembro ng kooperatiba? Kinakailangan po alam ng ating HR specialist o HR supervisor ng Caritas et Labora. Parang sila po yung guarantor ninyo. Okay? May kakayahang magbayad sa pamagitan ng kanyang sahod, hindi bababa sa 30%. Ito po yung sinasabi ng DOLE. Kasi 100% sa isang buwan, 50% akin si katapusan. Okay? Dapat hindi po bababa ng 30%. Ano po yung mga kinakailangan requirements? Photocopy ng inyong Labora ID, likod at harap. Latest payslip, dapat po yung kasama yung SS sa pag-keeping ng flow. Okay? Ganun lang kasimple. Tapos, kailangan ninyong mag-fill up ng form. Okay? Ito po yung form. Manghihingi po kayo sa HR supervisor o specialist ng Caritas et Labora. Pero gusto ko pong i-remind sa inyo, pag ang loan nyo po ay 10,000 pesos na po, naka-insured na po ang inyong niloan. Bakit po? Ang kagandahan po na naka-insurance ang ating loan, kunwari po, remember tayo, nangutang ng 50,000. Ang nabayaran niya lang po sa loan niya ay 20,000 at namatay po ang member. Dahil naka-insured, ang insurance po ang magbabayad ng kabuuang utang sa Caritas et Labora na 30,000. At ang kagandahan, dahil nagbayad na ng 20,000 ang member nating namatay, ibabalik sa pamilya niya yung 20,000. Ganyan po kaganda ang naka-insured ang ating loan. So, huwag natin kakalimutan. Tapos remind ko po, 70% hindi nyo po nilo-loan ang inyong kapital. Okay? Ganun lang po simple. Okay, lagi natin natatandaan para hindi tayo nalilito. Okay? Meron tayong tinatawag na tripartite relationship. Si Caritas et Labora ay isang human resource service cooperative. Hindi po tao ang pinadadala niya, kaya hindi po tayo manpower agency. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng serbisyo. Samahan tayo ng manggagawa, skilled and professional. Isa lang ang ibig sabihin, ang pinapadala sa business partner ay serbisyo ng kasaping membro. Okay? So si business partner, pag napunta po tayo kay business partner, ayan po, nagbibigay tayo ng serbisyo. Si kay Caritas et Labora, may employment contract tayo, nandiyan ang job description, paglalagak ng saping ang pagiging member natin. May tatlo tayong contract na pinipirmahan. Pwede kayong magtanong. Huwag muna po kayong pumirma. Magbasa kayo, Tagalog
yan. Simple lang naman po yan. Pag ready na po kayo, ayan, dumadaan tayo sa orientasyon. Kaya meron po tayong orientasyon para mas malinaw sa atin. Ano po ba yung pinapasok natin? Hindi po tayo agency. Gusto ko lang pong ulit linawin sa inyo na tayo ay isang kooperatiba, samahan ng manggagawa, skilled and professional. Lagi po natin tatandaan, pwede po kayo pumasok muli sa aking YouTube channel, JT nyo, Safety Officer. Ito po yung QR code. Scan natin para mabalikan po natin. Pwede natin ikwento sa ating mga magulang, asawa, or mga mahal sa buhay, o mga kamag-anak, or mga kaibigan na interesadong pumasok sa kooperatiba. At lagi nyo tatandaan, pag nakapagpasok po kayo ng mga bagong membro sa kooperatiba, pag umabot po ng 1 buwan ang pinasok nyong member, meron po kayong cash incentive. Ganyan po kaganda ang magpasok sa kooperatiba. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ako po si Sir JT nyo, ang inyong Learning and Development ng Caritas et Labora. So ito po ay isang members orientation seminar. Maraming salamat